Ano, hanap ka pa ng ano, hiraman ka pa na isang horse. Hey, nadalo. Pa 7-8 ako, pa 7-8, pa 7-8. Tao sa 105. Mamante Street. Yo, what up sa inyo mga toasted? It's your boy Tostado. Isang alarma na naman ang binato ngayong madaling araw, October 21, 2024, Monday, dito sa Mamante Street, San Isidro, Parañaque. Agad na nga tayo nagpatawag ng manpower dito sa TK para sa karagdagang tao para di tayo hirap sa mismong fire scene. Para na din magkaroon ng toka-toka kapag nandun na mismo kami sa scene. Naka-code 1 na din pala kami dito dahil di na din tayo nagpapasampa ngayon ng mga personnel na hindi nakasuot ng proper PPE para sa safety na din ng ating mga 4-1. Pagtutri nga namin o pagdating namin sa area ay agad natin pinacheck sa aming commander na si TK29 yung mismong fire scene para na din matansya natin kung ilang hose ba yung kailangan natin dalhin o ilinya papasok sa mismong fire scene. Bago pa tayo makapunta sa mismong fire scene ay nireport na din sa atin na meron na tayong bubutasan sa loob. Makikita din natin na maganda yung naisip ng Tambo 101 sa paglatag ng supply dahil nakarekta hydrant na sila. Kaya masisiguro natin na hindi tayo kakapusin ng tubig pagka nakapasok na tayo sa loob. Kaya mas maigi talagang kompleto tayo sa gamit para mas makapag-isip ng magandang tactics sa ganitong panahon. Saan? Ini mo yan, yun. Nalaban. Sino tawag? Sir! Sino tawag dito, sir? Sir! Ay, kayo po yung nakatira dito? Oo. Nakasarado yan? Oo. Baka pwede kami umakyat. Pasabihan dun. Sa taas walang ano. Hindi po, kasi pag di po natin ito nabuga ng maas, madadamay ito. Kasi ano, MB, penetrate tayo sa taas. Paano makabuka ka maayos? Kasi madadamay, kukuha na to. Wala pa tayo, hindi pa tayo abot. Hindi pa abot sa atin. May bintana dito. Pagka-report nga sa atin na kulang yung hose, agad tayong rumadyo sa tinatawag naming logistic. Mahalaga ang papel ng logistic natin dahil sila ang nagdadala o naghahanap ng mga iba pa nating kailangan habang nabalaban tayo sa hanap ka pa ng ano, baka may mahiraman ka pa na isang hose. $4025. Pa napaw ng isang ano ng extra hose tayo yan. 10 para mas maka-advance tayo. Tulay! Wala niyag tulay! Dal, sumakapit yung mga tap. Dito. Tulay! Pinakain na dito pero may tao dito. Iabot dito eh. Iabot. Ilang minuto na ay di pa rin nakakabalik yung logistic natin. Sa mga gantong pagkakataon ay naiisip natin na nahihirapan siguro siya na maghanap ng tropa na pwede nating hiraman ng linya. Kaya tayo na ang gagawa ng paraan para makahanap ng kailangan natin sa loob. May nangyari na kayo dun sa camper. Kaya ako nakabalik na. Hindi. Oo, nangyari ng isang hose.
Pagkairam natin ng linya kay Hepe Emma ng Barangay Tambo 101 ay rumekta na tayo dito sa BFP para mailipat yung linya natin ng tubig sa loob. Mas maigi na dito tayo bumutas dahil dire-diretso ang supply nila dito at nakarekta din sila sa mismong hydrant. Mahina yung supply ko sir. Nagbawas ako ng butas. Pagkatapos nga pala natin masecure yung linya natin ng tubig, agad na tayong pumasok at bumalik sa loob ng Parisin para alalayan naman yung mga tropa nating nalaban sa loob. Sirahin mo na yung pinto. Yung pinto, sirahin mo. Yan. Yung kabakal. Yung kabakal may bubutasin na kayo. Yung kabakal dito. Dito na. Ang ka na ng diretso. Sir, pwede mayroon yan sir. Ikaw din dyan. Salamin lang to. Salamin lang. Nalikod ng rep ha, meron pa. Sa gilid ng rep, meron pa. Diba? May sumigaw na. Dito naman ay inalalayan na kami ng hepe namin para sa mga gagawin namin, lalo na sa mga gantong laban. Dito ay madami kami natutunan kagaya ng mga safety tips bago pumasok sa loob. Mas maiging safety muna ang papasukan namin bago pumasok. Kapag nakapasok ka na, i-cool down mo muna yung lugar na papwestuhan mo para mas maayos ka makalaban at di ka makaramdam ng gaanong init. Syempre hindi ka lang din puro buga. Alam natin na kapag pinapatay ang apoy, ang kasunod ay usok. Kadalasan kasi tuloy-tuloy lang tayo bumubuga ng tubig. Kaya kapag kumapal na yung usok, nagsisiro visibility na at nahihirapan huminga dahil sa usok. Mas mahirap lumaban sa loob lalo na kapag wala ka namang oxygen tank. Kaya sa mga kagaya namin na walang ganun, ito ang mga tinuturo sa amin ng hepe namin. Ang pasingawin ng kusa ang usok. Mapapansin nyo din na kapag nagpipigil kami ng bumomba, ay kusang lumalabas ang usok. Malaking bagay din para din na kami lumabas sa pwesto namin at makita pa kung saan pa pwedeng lumiyab ang apoy. Mahalaga din na alisin mo yung mga nakakasagabal sa dahan mo para mas lalo ka makapag-penetrate sa loob. Mahalaga din na makapag-ventilate ka para may labasan ng usok sa loob ng bahay na binubugahan mo. Yung kesame. Ayun o, maharang ulit. Huwag mo na yung baba, Toy. Diyan ka lang sa taas. Wala dyan, makinig ka, Carlo. Tinitira mo kanina. Okay, kapakin mo muna. Tignan mo muna kung saan talaga. Tapos ipwesto mo maigi. Tignan mo rin kung may babas na. May hagdan dyan. Wag mo muna tirahin. Wag mo muna tirahin. Palinisin mo muna yan. May hagdan dyan. Wala ba? Muna masyali to, Dok. Uy, doon na, doon na. Na matapos nga kami dito sa bahay na binubugahan namin, lumipat naman kami dito sa katabing bahay para tapusin at i-mapping na rin. Oh, may LPG daw dito. Pasukin nyo na. Okay, call down mo yung LPG. Okay, pasok. Ayan, sa gilid daw. Saan ba ka? Saan ba chip? Okay, patay. Muna. Muna. Muna.